Nahaharap sa kasong child abuse ang isang inang paulit-ulit na hinataw ng kapirasong kahoy ang sarili niyang anak sa gitna ng kalsada. Nagalit daw ang nanay sa bata dahil nakipaglaro raw ito nang hindi pa nagagawa ang kanyang assignments. May report si Emil Sumangi. Masayang nakikipaglaro ang 9 na taong gulang na bata sa kanyang mga kaibigan nang biglang nagpumiglas ang bata at iniwan ang mga kalaro sa kapatakbong tumawid ng kalsada. Dito na sunod na nakuna ng kanyang ina. May tangang kahoy at sinundan ang tumawid na anak. Nang abutan ng babae ang kanyang anak sa bangketa, kinapitan niya ito saka hinataw ang bata. Kinaladkad ng ina ang kanyang anak pabalik, pero pagdating sa gitna ng kalsada, muling pinagkakataw ang bata. Hindi pa rito natapos ang pananakit ng ina. Hinataw ulit ng patpat ang bata hanggang sa bago makabalik sa bahay nila. Agad na umaksyon ang barangay sa insidente. Nirescue ang bata at inaresto ang ina nito na makikitang nagdadabog pa sa loob ng barangay hall. Kanina, sinampahan na ng Manila Police District ng reklamong paglabag sa child abuse law ang ina na nakakulong sa Sampaloc Police Station. Dumating ang lolo at lola ng bata sa barangay hall. Lumuluha silang nakiusap sa tumatayong complainant sa kaso na si Kapitana Lourdes Lantica para iatras ang reklamo laban sa kanilang anak. Sana kung maaari, bigyan pa ng isang pagkakataon yung anak ko. Na nagmamakaawa ako na. Pero tila napikon si Kapitana. Kaawa niyo yung anak niyo. Yung apo niyo di niyo kinawa dahil mag-aamong likod. Ayon pa sa Kapitana, Nagmumura pa siya dito. Ang sabi niya, manda ka sa akin, makakalabas din ako. Papatayin kita, sabi doon sa anak. Tama ho ba yun? Apo niyo yun, dugo niyo yun. Tama ba yung gagawin ng anak niyo? Iba na yung nasa utak ng anak niyo. ayon sa barangay, may dati ng ibang record sa kanila ang inireklamong ina. Madalas ko siya mahuli sa Caracruza sa kanto. Ngayon, itong huli, di nakita ko ulit siya. Tapos, tumakbo. Pa ako niya, binaliwala ko. Lumabas sa investigasyon na naggalit ang ina sa kanyang anak matapos na makipaglaro sa labasan na hindi pa nagagawa ang kanyang assignment sa eskwelahan. Marami na pong aksidente na nangyayaring ganyan. Kaya lang. Nakita ko yung anak ko kanina sa CCTV. Sobra yung palo niya sa anak niya. Kasama GMA News, dinala na ni Kapitana ang bata sa Social Welfare Office ng Maynila para doon muna pansamantalang tumigil. Inutusan niya kami, tsaka sumunod naman po kami sa kanya. Kumuha siya ng pumanog at tsaka bigla po ko inampas. Kinamusta ko ang mga latay at sugat na nagbarka sa kanyang likuran. Pero bago niya ako masagot, humagulgol ang bata. Masakit pa ang sugat mo? Masakit pa rin? Ayon sa isang psychologist, hindi basta lumilipas at malalim na tumatanim sa mga bata ang pang-aabusong sinasapit nila, lalo sa kamay ng ama o ina. Posibleng maging rebellious sila, pasaway, hindi lang sa magulang, kundi sa mga authorities, mga authority figures. So basta kinokontrol sila, pasaway na sila. Ilan sa mga pangunahing dahilan kaya napapagbukatan daw ng isang ina o ama ang kanilang mga anak ay ang kakulangan sa kaalaman ng wastong pagpapalaki. Posibleng nakaranas din sila ng pang-aabuso. Emil Sumangil, GMA News.